Next, we have Miss Rose Garcia of TEL. Hello, good afternoon. For Sanya muna. Sanya, dito sa movie, yung role mo is a vlogger, influencer, as Allison. Yes, so, in real life, you're also a celebrity, di ba? Yes, so, kasi sa movie, ina-entertain mo yung parang fan mo, di ba? Parang gano'n. So, sa totoong buhay, ba gano'n ka din ba mag-entertain ng mga tagahaka mo? Can you resonate with your character here? Ako po kasi, kung yung sarili ko po talaga, ilalagay ko dito. Kung paano ako sa mga fans ko, as in, talagang yung, importante kasi sa akin, yung mga fans na talagang malapit lang ako, doon rin po talaga. Medyo ingat rin po talaga ako sa mga fans. Kasi may mga fans talaga na, pag na-excite na, hindi ko alam kung ano yung possible nilang gawin sa'yo. So, dito po, sa eksena naman, importante siguro talaga na pwede kang magtaray in a nice way kasi para dito hindi siya ganun ka-nice talaga eh. Ewan ko po kung pinakita na ba dito. Yung ayun. So, ano po kasi Ang hirap pa, you were telling each other kanina, be careful to not reveal the plot point. So, yeah, yes. This is one of them eh. So, may mga bagay lang tayo. Mas-share ko lang siguro, Tita Rose. May mga bagay tayo na importanteng bago natin gawin, bago natin i-post, bago natin i-share sa mga social medias natin. Importante talaga na isipin muna natin mabuti. Kasi malaki pa rin impact nito. Posibleng malaking impact nito doon sa mga taong nakakanood at sumusuporta sa'yo. So, dapat lagi kang mas maging maingat. Yun pa. Okay. Ngayon ka lang gumawa sa Viva, I know yun. Yes po. Okay. So how do you feel na malaman mo na isa collab between GMA and Viva? Sobrang happy po talaga ako kasi maraming magagandang pelikula po ang Viva and lalo na at kasama rin po ngayon ng GMA Films na talaga nagbabalik na. Alam naman po na Fireflies nandiyan na sobrang successful. I'm so excited and first time ko rin makakatrabaho si Codine and si Ian na talagang napakahuhusay na artista. Kaya nung nasabi sa akin ito, talagang wala nang kaabog-abog talaga. Totoo yung sinabi ko, talagang tinangkap ko kaagad siya kasi napakahuhusay ng mga artista. Also Faye, kasi isa siya sa mga gumawa. Ano yun? Yung yes, Dollhouse. Isa sa mga pinanood ko rin na na-appreciate ko na sa kanya pala yun. Isa yun. So, magagaling, napakahuhusay, kaya wala akong dapat tangihan. Okay, last na lang. Sa inyong lahat, pwede nito join si Direk kung gusto sumagot. Sa tunay na buhay, kayo ba ay nang playtime na or na playtime na sa isang relasyon? And may follow-up question doon, would you say yung haba, let's say, umabot ng ilang taon yung relasyon, at the end, pwede niyo pa rin ba ma-consider yun na ay playtime lang pala or hindi ito sa haba o sa ikli ng relasyon? Ako talaga yung inisip niyo dito. Ako talaga yung wala dito. Kasi ako kasi wala talaga. So, grabe, hanggang ngayon ba talaga yan sa kanya? Isang dekada na tayo, ha? Kaya medyo kinakabahan din ako eh. NBFP pa rin? Now? Parang yung mga tao nga sa paligid ko, pag tinatanong, ano na, sabi ko sa kanila talaga, for airing ba kayo? Oo, nagmamadali ba tayo lahat dito? Pero sa totoo lang, hindi ko pa naman na-try mang playtime at hindi pa rin naman po ako na-playtime. Sana naman wag! Kasi minsan na nga lang magkaroon ng jowa na playtime ka pa, di ba? So sa akin, so far hindi pa naman po. At huwag naman po sana, kasi mahirap yan. Niniwala ko sa karma, nakakatakot. Yun po, siya. Pakiulit nga po yung tanong, Ms. Rose, para po maintindihan ko po. Ang unang tanong, sa totoong buhay, nang playtime ka na ba or na playtime ka na at how was it? And ang follow-up doon, do you think yung haba o yung tagal ng relasyon, yung pagdating sa ending, pwede mo pa palang sabihin na ay playtime lang pala kahit na napakahaba nito? Ms. Rose, kung ako yung nang playtime, hindi po. If ako ba yung na playtime, hindi ko alam. If sa duration ng relationship,
masasabi mo no matter how long kung playtime nga ba. I don't think so. Parang maski sabihin po natin, weeks lang po yan or years, you can never say it was playtime because there was a reason kung bakit dumating yung taong yun sa buhay mo, maganda or hindi. So there is a reason why that person played a role in your life. So no, definitely hindi siya playtime. Thank you, Ms. Rose. Sa akin naman, parang hindi. Kasi relationship person ako ever since. Ang goal ko talaga in life was to have family, may stable marriage and everything. So, every time na may mag-enter ako sa relationship, yun agad yung iniisip ko. I guess, siguro kaya before ako kinasal, hindi masyadong mahaba yung relationships ko. Because once na makita ko na hindi ito tama or hindi ito for me, hindi ko nakikita yung sarili ko with this person, umaalis talaga ako. Ako yung runner, so ako yung maalis. Pero to say na parang sadyang like nang playtime ako ng tao or niloko din ako, or hindi pa naman nangyayari sa akin. Ito pa din. Sa akin po hindi po sa relation sa isang friend na namutang sa akin. So, ano ka pa? Ang sabi kasi sa akin, Nabudol ka pala. oo, babayaran niya ako ng ganitong petsa. So dumating na yung petsa na yon. Yung ikaw pa yung mag-i-initiate na sisingilin ko na ba? Ikaw pa yung mahihiya ng gano'n. Tapos nung sinabi kong, eto na yung date na biglang sabi, ay, meron akong na-aksidente si ganyan. Yung biglang nagka-problema siya, ang daming problema, nagdagdagan ka pa. So feeling ko ayun yung na-playtime ako. Ng gano'n. Huwag ka mag-alala, Kay. Marami, diba? Ayun yung talagang playtime. Yun na. Si Direk, curious ako. Direk, nang playtime ka ba o na-playtime ka na? Your Honor, hindi ko po matandaan. Sa farm ka ba pinanganak? Ay, lumaki, Direk? Sa farm kami nag-shoot. No, honestly, ako yung madalas mag-playtime. Rose Condon knows my history and my romantic past. So, usually I'm the one that gets playtime. Nothing naman too serious. Thank you po. Thank you, Miss Rose. Grabe naman yan. Iba-ibang klaseng playtime yun, ha? Yung mga sitwasyon na yan. Okay, thank you. Next set of questions, Tina of Manila Bulletin. Magandang hapon po. And congratulations sa upcoming project. Kay Sian, what made you say yes na maging lead sa isang movie at the same time sa ganitong klaseng genre? Hey, Sir Robert. Hello. Una po sa lahat, I feel very grateful and I feel very blessed na nabigyan po ako ng pagkakataon to portray something out of the box, something I would say daring. Kasi hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataon. So right when they gave me the phone call, I remember we were shooting Love, Die, Repeat nung panahon po na ito, parang last few days ng Love, Die, Repeat. Sa kasagsagan ng taping, sabi ko, please count me in. They told me, ito yung mga kasama ko, written and directed by Direct Mark. Sabi ko, sige, kwento nyo na lang sa akin mamaya yung iba pa po yung title ng panahon na yun. Kwento nyo na lang sa akin mamaya, game na ako dyan. So that's pretty much how fast po yung naging proseso ng pag-oo sa project. And then based sa trailer, medyo dark yung character mo dito sa playtime, and we've known you as someone na boy next door image pagdating sa pelikula. So how were you able to shift from boy next door image sa ganitong dark na character? What were the challenges in the process? Couple of days ago, magkakasama kami ni Sanya and Nicolene. We were promoting and pinag-uusapan niya namin, may tinanong sa amin. And I think a huge part po nitong pelikula na to is yung tiwala po naming naming lima sa isa't isa. Dahil mahirap po talaga na to be put in a situation na you have to believe na ito yung nangyayari, papatayin kayo, ganon. So, and especially with the direction of Direct Mark, we were just holding on to him. Direct, ano bang gagawin namin dito? Tulong naman Direct lagi in every scene. Direct, ano na? Yun. So, huge tiwala lang po talaga sa isa't isa. Madali ba nakapagpagpag ka from your dark character sa movie na ito? Like, how were you able to do it na
disconnect sa character mo from this movie? It feels really great because paulit-ulit ako magpapasalamat sa GMA and sa Viva because they always, ever since nagsimula po akong gumawa ng proyekto sa kanila, they've been giving me projects that are out of the box. From nabuntis na lalaki to a killer who's haunting these women to films that I've never done before. So yun lang po, laking po sa salamat lang na nabibigyan po ako ng opportunity. Salamat po and congratulations. Thank you po, Sir Robert. Sir Robert, thank you so much. That's Sir Robert Requentina of the Manila Bulletin. Next we have Sir